di ba? Nagpalaki talaga. Mentor Dennis, hello, di ba? Hindi nauubusan ng energy ang Core Edge. Magandang gabi po. Meron ba ditong mga first time ako mapapakinggan tonight? Can you type me if it's your first time to hear me tonight? Ayan, si Nar, si Miss Mirna, Miss Awing, Jo, si Auntie Pina. First time ako mapakinggan, Auntie Pina. Ayan. Madami. Eh, yung mga first time po ba nakakain na kayo? Kasi baka mamaya, sabi nga ni Coach Myla, no, wag daw kayo mag-multitask. Baka gawin niyo akong ano, no, parang Netflix na, uy, kain lang ako. Di ba? Pero okay lang, kung kakauwi mo lang ngayon, tapos kailangan mo ng energy, pwede mo akong sabayan. Tapos kapag tapos ka ng kumain, i-open mo na yung camera mo para mamaya tutok ka na. Okay ba yon? Kasi siguro kung may natutunan ako nung bago ako, kapag training time, wala kang ibang distraction para lahat ng kailangan kong mapakinggan, maisa sa puso ko para mas mabilis siyang i-apply. 'Di ba? Kasi iba yung may focus talaga 100% kapag training time. Okay ba yon? Yes, 'di ba? So kapag kaya nyo mag-open cam, kapag magpaparaffle daw si Lord ng mga may pay in this week, uunahin niya lahat ng naka-open ang camera hanggang dulo. So kung hindi ka naka-open cam, baka yung mga hindi naka-open cam, siguro next year ko na lang bigyan ng sign up. Diba? Next year na lang sila kasi hindi sila naka-open, 'di ba? Ayan, so mag-start na po ako para ma-maximize natin kasi sabi ni Mentor Mads, meron daw akong 3 hours tonight. Okay ba yun? 3 oras tayo dito? Sabi niya, gano'n po ba katagal ang training sa'yo sana, 3 oras? Hindi, mabilis lang po ako mag-training. Kapag may ano kayo, hindi ko alam kung may time for questions, but let me know later. But praise God, no, nagkaroon po tayo ng room para sa mga nasa Makati office. Alam niyo kung gaano ka-scarce ang room dito. So, buti na lang may isang team na hindi natuloy yung training. So, nakapag-training ako dito sa isang room, no? So, tama na ang daldal. Let me share my screen. Maraming first time mo ako mapapakinggan tonight. So, magpapakilala lang po ako ng very quick. Kasi kailangan nyo makilala yung speaker dahil kapag di nyo kakilala, sino nga ba yung nagtitrain? Di ba? Ano bang matututunan ko sa kanya tonight? Sa dami ng sinabi ni Coach Myla, baka hindi nyo naalala kanina. But let me introduce, and I've been doing this sana since 2019. Isa po akong pre-pandemic baby and seventh year ko na po this year. So, kung may mga bago dito, tapos ikaw yung feeling mo na maganda ba talaga to? Di ba? Ang ganda ng products, pero yung business side, parang okay lang naman na kahit di ko i-maximize kasi okay naman ako sa work. Di ba? So, ganyan ako nung nagsisimula. Pero para may idea po kayo, very, very quick kwento lang. Okay, ano po, make sure naka-mute po ang inyong mga mic. O, may nakikinig lang akong background noise. So, papahelp na lang pong pa-unmute kasi yung tenga ko, matalas yan. 'Di ba? So, galing po ako ng Quezon Province. May mga taga-probinsya ba dito? Yes, yes. Taas ang kamay, mga taga-probinsya. Kasi naniniwala ako, mga taga-probinsya, malaking mangarap. Kasi hindi available yung resources sa atin versus sa mga lumaki sa Metro Manila. So, palagi kong sineshare yan sa mga tao na buti na lang, bumakay ako ng probinsya tapos malaki din yung pangarap ko kasi inaspire ko talaga na pumunta talaga ng Maynila. So, isa ako sa mga pinalaki din sa sistema, di ba na kailangan mo mag-aral na mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho at magandang kinabukasan. So, parang bata pa lang, na-train na ako maging bibukid. Kasi kung gusto ko daw maging successful sa buhay, dapat magaling ako sa school. Yun talaga palagi, no? And then yung reality, pumasok siya nung nagtatry na akong mag-apply ng work dito sa Metro Manila. Magkikwento po ako ng very quick para alam nyo lang yung transition ko, paano ako napunta sa iyo sana. So, hindi ko alam kung ano kayo, nakaranas kayo ng nakaranas, di ba? Hirap mag-Tagalog, di ba? Naranasan nyo na yung feeling ko magaling ako estudyante, pero pagdating sa totoong mundo, may preference talaga yung mga HR. So, naranasan ko yung ma-filter out na, okay, ang priority ng aming company ay graduates from UP, from Ateneo, from LaSalle, di ba? Eh, hindi ako graduate ng big university. So, wala akong ibang ginawa kundi ibenta yung sarili ko na I may not be graduate from a big four school or from any big four school, pero magaling ako estudyante. So, na-hire po ako ng isang magandang company. It's a retail company here in the Philippines. Tapos, that time, ang ino-operate namin ay multiple
brands. So, para may idea kayo, it's Rustan, Shopwise, The Marketplace, Welcome. So, Rustanium. So, kinikater niya ng upper class, AB, di ba, na market. So, ang first job ko po ay management trainee. So, para may idea kayo, ang management trainee po ay binibigay para sa mga fresh graduates para after ng training, manager ka na. So, filtered out po yan. So, para meron kayong context, bago ka makapasok sa MT program, thousands of candidates filtered out to hundreds, to top 20, to top 10, to top 5. So, isa po ako sa mga nakapasok sa top 5. Parang ano to eh, parang Big Brother. To top 5, Big 5. And then, isa pa ako sa na-train. So, in summary, na-survive ko lahat ng mga process, interview, panel interview, examination. Sangkatutak talaga na para bang ang sweldo mo ay 100K agad pagpasok mo. So, nakapasok po ako dyan. And ang mga kasabayan ko, Ateneo Lasal, UST-UP. Ako lang po yung graduate from Provincial State University. So, pwede nyo masabi na, ay, mahusay na bata, nakapasok. Hindi po ako tatanggi doon, di ba? So, first job ko yan. After a year, I became a manager. And after 2 years, senior manager na po ako. When I met Yusana, ang handle ko po ay 19 tindahan. So, imagine nyo yung 90 stores, 90, 'di ba? 90 store managers 'yon na ang ginagawa ko po linggo-linggo ay mag-forecast ng ipapadala sa kanilang tindahan. Grabe, no? So, ang dinidil ko po dyan ay people twice my age. So, I was 23 that time. Ang mga kasabayan ko po ay 40 plus, 50. Yung tipong ano na sila, more than 1 decade sa company. Dahil nga sa MT program, mabilis akong nag-rank advance sa work. 'Di ba? And ang initial plan ko lang was to really study. Kasi 'di ba pag bibukid ka, ang goal mo lang ay ma-promote, nang ma-promote, nang ma-promote. Yung employment is life. 'Di ba? Parang, ito na kasi yung ano ko eh. 'Di ba? Parang mas sure ba tayo kapag employee? 'Di ba? Kaya ang goal palagi natin ay ma-promote para lumaki yung income. So sabi ko noon, gets ko lang na since hindi ako galing ng big university, kailangan ko magkaroon ng title and makagraduate ako sa okay na university. So that's why I tried mag-apply sa UP. So nakapasa po ako for the master's degree. So may MBA. Magka-first year na dapat ako noon ng MBA. Kaso, biglang may nag-chat sa akin. Ito na yung plot twist, di ba? So, 7 years ago, may nag-chat sa akin. Sabi niya, uy, currently, associated ako sa US-based company. Part-timer ako, naisip ko, baka interested ka, good source of income din. Di ba, ang simple lang, hindi siya sketchy, parang, hala, good source of income daw. Eh ako, hindi naman ako tumatanggi sa good source of income. But the problem was, wala na akong oras. So, hindi ko alam kung merong super busy dito sa work. Pero nung na-meet ko po ang Yusana, I was working for more than 10 hours per day. Kasi ang work ko po ay 9 a.m. to 7 p.m. Nag-OTY ako, meaning wala akong bayad. Kasi gusto ko lang. Di ba? Bibukid eh. Nag-out ako sa work 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m. Walang bayad yon. So, hindi ko masyadong in-entertain yung thought na, okay, good source of income. Pero alam niyo po bang makulit yung taong nagdala sa akin dito? So, type makulit, di ba? I-type niyo yung makulit. Para matandaan niyo na yung kulit ay merong pupuntahan. Yan. Okay? It took him more than 2 months bago po ako madala sa office. So, present yung buong niyo sana. Okay? After 2 months na nakarating ako dito. Tapos, yung pagka-present ng whole concept, sabi ko, magjo-join ba ako? Kasi hindi ko alam kung pareho tayong naramdaman, pero sobrang anxious ko nun. Gusto ko pa mag-research. Sobrang skeptic ko, tapos hindi pa ako sure. Wala namang nag-start ng Yusana na sobrang, oh my gosh, I was looking for this for so many years. Na parang ito yung perfect talaga, di ba? Wala talaga. Pero siguro nag-start din ako agad. Alam niyo kung bakit? Kasi kilala ko yung sarili ko. Kung magre-research ako, hindi na ako magtsatsagang magbasa ng clinical studies para malaman kung effective yung product, di ba? Tapos, hindi na rin ako magtsatsagang alamin sa bawat brand partner or associate dati na naging successful ka ba dyan? Di ba? Sinimulan ko po yung sana agad-agad. Tapos, habang ginagawa ko yung business, doon ko lang na-gets na, oo nga no, it might not be my dream business. Pero yung sure ako, yung dream business ko, hindi lang 22K. Kasi lahat tayo halos dito, if not
kung hindi man restaurant, 'di ba, real estate, marami tayong dream business na malayo naman sa pagba-vitamins, pagsisela-vive, 'di ba? Pagkikipag-usap sa araw-araw ng mga tao, 'di ba? Malayo. Pero ang gets ko lang, kaka-attend ng trainings, ang ganda ng business. Kasi 'di ba, babalikan ko 'to. 22,000. Ano nga bang negosyo yung 22K na may chance akong yumaman? Baka may alam kayo dyan. Pero ako na-gets ko lang, o ano, hindi siya kasing mahal ng real estate. Mula akong 20-door apartment sa 22K, ng franchising, etc. So, attend ng trainings kasi ang naging mindset ko when I was starting, sige, hindi ko siya dream business, pero pwede ko siyang pagpraktisan para magnegosyo. Ganun lang yung tingin ko sa'yo sana, hindi malalim. Pwede ko siyang, andito lang din naman ako ng attend. So, ang ginawa ko po, kaka-attend ng training, naintindihan ko na yung pay setter, pampalaki ng negosyo. So, 5 days pa lang po, natapos ko yung pay setter ko. So, it was my first week in the business. Nung natapos ko po yung pay setter, alam niyo po bang hindi ako mahusay agad? Hindi malaki yung network ko kasi ang problema ko nga, meron ba akong market dito? Sinong i-invite ko? Meron bang bibili ng products, 'di ba? Lahat 'yan ay problema ko when I was starting. Pero balikan natin 'to yung isang slide. Ito, trainings, events. Umattend ng training. Doon ko lang na-gets na ang dalili pala ang simple pala, hindi pala madali. Mas simple pala yung sana. Kailangan ko lang mag-message sa friends ko, tapos kapag nag-confirm, yung coach ko yung magpe-present. Gets ko na agad yun, hindi ako nag-overthink. Kaya kung may nagra-run ng pay setter dito and gusto mo mag-invite, ang goal mo lang, isend mo yung script. That's it. Tapos pag may di ka alam kung paano replyan, mag-screenshot ka, mentor, can you help me how to reply? Ganun lang. So natapos ko po siya ng 5 araw. Ang first week income ko po was 10,000 pesos. Pwede na ba yan? Hindi ako super lalim ng why when I was starting, pero sabi ko, okay lang to, di ba? First week ko, 10,000 pesos. So, ang first 3 months ko po, I earned my first 75K. Nabawi ko na po ba yung capital ko? Eh ngayon, ang starting capital, 22K, 25K, di ba? So, 75K yung first 3 months ko. Tapos, ito pa yung isa sa mga magagandang nangyari sa buhay ko na buti na lang impulsive din ako, no? Second month ko po, nag-attend ako ng Asia Pacific Convention. It was my first international convention with USANA. And first time ko pong maakbayan ni Dr. Wentz. May 2 months old ba dito na naakbayan ka na ng founder? Sabi ko nun, hala, totoo nga yung sana. Kasi nakbayan ako ng founder. Tapos, ang laki-laki talaga ng business. Kaya kung feeling mo maliit yung negosyong pinasok mo, feeling ko hindi ka lang immersed enough sa community at sa events. So yung paparating ngayon na Friday tsaka Saturday, kung awardee ka, sukdo lang bumiyahe ka kung saan ka manggaling, magiging super tool mo yan para maging mas magaling sa'yo sana business. Kasi, ayan oh, napuntahan ko yung convention na wala naman ako masyadong malaking earnings pa that time. Masabi lang sa akin, Mayan, kung gusto mo maging mabilis sa business, umatan ka talaga ng mga convention. So after that, alam niyo po yung nangyari. 2 weeks after, pupugak-pugak yung income ko before ako pumunta ng convention eh. $30. May nakaka-relate ba dito? Na baka last week, $27 ka. Eh dati walang sales bonus, so mas mahirap. After 2 weeks, alam nyo bang nag-30,000 ko? So, yung nagastos ko nung convention, nabawi siya dahil umattend ako doon. Kaya nga yung pag-attend ng mga events, alam mo, may bayad. Mentor, kala ko yayaman tayo dito. Bakit na naman may registration fee? Di ba? May ticket na naman, may ganyan, di ba? Ang mindset ko lang palagi, reinvestment kasi sa negosyo ko. Babalik naman yan. Minsan hindi agad-agad, pero alam kong babalik. So, bumalik siya sa akin after 2 weeks. Tapos, tinuloy-tuloy ko lang yung pag-attend ng training, pag-immerse. 11th week ko, I became a silver director. So, dun po, first time ko magkaroon ng additional business center. Ito, medyo level up to kasi syempre, kapag nag 5K, 5K po yung left and right nyo, manganganak siya. Ang goal natin, manganak talaga. 'Di ba? So, first, ano ko yan? First week gold. So, 3 weeks after, I became a director. So, yung ano ko, gold director. So, yung first quarter ko, the following year, nag-half million na. Eh, di ba dati yung first 3 months ko, 75K. Gaano ko exponential yung business? 75K. After 75K,
trainings, events, present, 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 present. Gets nyo? Hindi siya nag-jump, di ba, ng shortcut lang. Talagang may hustle in between. So, first year ko po, 1 year and 2 months, I earned my first million. So gusto nyo ba ng first million nyo sa first year? 'Di ba? And marami tayo ngayon, 'di ba? May sales bonus na. Actually, kung nabuhay ako ng henerasyon ngayon, nabuhay ng era ngayon na ang dali magyusana, meaning may sales bonus, milestone. Feeling ko yung 1 million ko, nakuha ko to ng mga 6 months. Kaya very, very blessed kayo. 'Di ba? Na ano, na bago yung compensation plan, 'di ba? Ano na, enhance. And then, wait lang po ha, wait lang, commercial. Ayan, so they're trying to force me out. Pinapaalis sila ako pero nagbayad po ako so wala akong choice, 'di ba? Wala silang choice. I have to stay, 'di ba? Ako dito nanalo, okay? Anyway, tuloy po ang ating kwentuhan. Ganito po kahirap kapag nasa office, no? Pero ang saya lang kasi alam mo ang dami-dami na nag-iusana ngayon kasi nag-aagawan kami sa room. Anyway, 1 year goal director. So itong 1 year goal director, babalikan ko lang yung una kong new brand partner orientation. Sabi sa akin ng coach ko, hindi ko alam kung binobolo lang niya ako eh. Sabi niya, Mayan, alam mo, feeling ko kaya mong mag-gold ng 1 year part-time. Sabi ko, ano ba yung gold? Di ba? Siyempre kapag bago ka, hindi mo naman nagagets yung gold director eh. Yung gold director daw, kumikita ng 200,000 per month. Sabi ko, yung 200K, alam kong sweldo yun ng boss ko. Pero yung boss ko, he's working for 20 years that time na. So meaning 2 decades. Sabi ko, paano magiging possible na 1 year ko lang yung 2 decades ng boss ko? Sabi niya, hindi maniwala ka lang, ikaw yung unang gold director na part-time. Eh, syempre, bata ako, di ba? Kailangan lang, kilitiin mo yung mga kabataan. Kasi sabi niya, ikaw yung first, yung sa batch ko po, no? Ikaw yung makakagawa niyan, first kanyan, ganyan. Eh, gusto ko yung ganon. So, tinapos ko po yung aking 1 year goal. Di ba? Tapos, yan, dito ko nabili yung first car ko. So, kapag halimbawa, meron kang mga aspirations sa buhay, no matter how old or how young you are right now, makukuha pa siya. Alam nyo ba yung car ay hindi ko in-aspire before just because malapit lang po yung office ko sa work. Pero nung nag-iusana ako, ganun ko na-appreciate na ang bilis gumalaw kapag may sasakyan. So, nung pandemic po, bibigyan ko yan ng konting context. Nung pandemic, may work pa rin ako. So, pinagsasabay ko po yung Gisana plus work. So, nakakaipon talaga. Dumating po ako sa point na hindi ako nakakapag-check ng bangko dahil nalilimutan kong sweldo na. So, ang dami kong naipon. So, nung time na gusto kong bumili ng car, ang decision na lang para bilhin ko yung kotse ay kung gusto ko na siya. So, nung bumabalik na yung mga tao sa normal, so 2022 na, 2022 na to, no, sabi ko, kukuha ako ng car kapag nakapasa ako sa driving lesson. Yun lang. So, nakapasa po ako sa driving lesson, nagkaroon ako ng first car, and then yung mga sumunod na mga milestones na dyan, yung mga travel incentives. So, kakapresent natin, di ba, yung travel incentive, punta ka sa ganito, punta ka sa ganyan. Honestly, when I was new, feeling ko pang matatagal lang yun. Baka para kila Mentor Trina lang yan, Mentor Denny, sila lang yung palagi ko mentor man, sila lang mo yung palaging nakikita ko nagta-travel. Si Ate Presi, di ba, yung mga namakyaw ng travels. Sabi ko nun, kailangan ko makita sa sarili ko nagta-travel ako para ma-convince ko yung mga kabatch ko. So first year ko, I earned my first travel and unfortunately, it was lockdown. So lahat po ng yan ay na-pay out sa akin. So meaning na ano po yan, no? Naipon ko, di ba? So ito yung mga panahon na hindi ko na napapansin na sunod-sunod po yung yung pagpasok ng money. Kasi nga, naiipon talaga, 'di ba? So nakaipon talaga ako ng pandemic. And yung pinakamasayang memory ko po, nasama ko yung family members ko to Maldives, South Korea, nanay tatay ko to Asian cruise, tapos bumalik po ako ng Maldives last year. And then yung US, kung gusto ko lang tayo ng maraming maraming picture, isa sa mga pinaka-memorable USANA travel ko was yung USA last year. And gusto ko magpasalamat kay Coach Trina. Kasi, si Mentor Trina, 'di ba? Siya yung naging hope namin na parang pagkapasa niya ng US visa, nagpaturo talaga kami. Sabi, Mentor, ano sasabihin, ano sasagot sa form, etc. Alam niyo yung power ng may nauuna.
Ang powerful nun, di ba? Yung power ng powerful, di ba? Ang powerful nun kasi it creates the sequence of belief na kaya siya. So parang pagkapasa ni Mentor Train na, ako tinatamad ako mag-apply ng for, ano mo yung DS-160, ang dami-daming sasagutan. Pero dahil may nauna, sabi ko, sige na nga, itry natin. Alam niyo ba yung US, almost a month din kami nagstay dyan. Tapos naka 3 states kami, California, Nevada, Utah. And wala kaming work ni Mentor Enzo pareho that time. Praise God, lahat yan ay Usana income. Na-survive namin yung US, 'di ba? And then went to Japan sa end ng year. Alam niyo, buong taon ng 2025, we've been to 5 different countries. Tapos 19 flights in total. So para kaming flight stewardess, 'di ba? In out lang ng ano ng bansa. Pero praise God kasi yung sana talaga 'yan. 'Di ba? And then I've also experienced to become international speaker kasi syempre kapag ano ka, hindi ko alam kapag introvert, pero ako kasi nung bata ako, medyo introvert ako, pero nagkaroon ako ng desire sa sarili ko na someday magiging international speaker ako. Hindi ko alam kung paano, 'di ba? Pero nangyari po 'yan sa USANA last year, 'di ba? So naging speaker po ako sa Singapore, and then doon din po ako na-awardan ng USANA Premier League. Ito, papakita ko to para sa mga nagsisimula pa lang na mentor. May bibili ba talaga sa akin ng paulit-ulit ng USANA products? Alam nyo bang hindi na dapat tanong yan? Kasi marami talaga. Kailangan mo lang bumuka yung bibig mo at i-share mo talaga yung products, no? Kasi nung 5th year ko po sa business, doon po ako na-award ng Premier League. Ang Premier League po, binibigay siya, before kasi nawala na tong award na to, no? Kailangan meron ka na help na direct sponsor mo na mag-rank advance to at least 100, to share at least 100 people yan. Retention meaning may 1,000 times na nag-auto-order or nag-subscribe and save sila. And yung SVP, alam niyo po ba yung requirements dito, 100,000 points. Na-achieve ko yung 165,000. So para may idea kayo, para akong nag-run ng pace setter ng paulit-ulit. Gets ba? Nangyari yan ng 5th year ko. So palagi kong nire-remind yung mga super bago na kaya nyo din. Kasi nung bago ako, sabi ko, paano po kaya yun? Ang mga kabatch ko minimum wage earner, paano sila bibili? Alam niyo yung technique para dumami yung customer? Number one, maging product ka ng product mo. Second, mag-present ka na mag-present. Kasi yung pinapresentan mo, kapag di pa ready mag-business, mahihiya naman yan na, okay, sige, bibili muna ako ng isang policy, isang mini sensas. Doon dadami yung customer mo. Okay ba yon? 'Di ba? Talk to people, talk to people. Kahit ka hindi mo kakilala, kausapin mo, 'di ba? Kunwari ngayon, tag-ubo, tag-sipon. Sabi ko nga kay Mentor Trina, sana hindi lumobo yung sipon ko, 'di ba? Sabi ko kanina, pag nakakinig ako ng umuubo, alam mo yung pumapasok sa isip ko, nagba-vitamins kaya siya. 'Di ba? Parang gusto mo na agad operan, 'di ba? Ayan, yun lang. Kinento ko lang yung Premier League. 'Di ba? And then, ito yung ginawa ko doon sa own account ko. So, para may idea ko, I built my own Gold Director account bago po kami mag-merge na Mentor Renzo. At dito na papasok kung paano kami nag-Diamond Director, okay? So, ito yung akin. So, sinulit ko talaga na lahat ng kayang gawin ng isang business center na ma-maximize ko siya as an individual person, di ba? Alam niyo yung feeling na pag-combine mo si Mentor Mayan tsaka si Mentor Renzo? Yan, di ba? Yun yung naging ano namin, naging why na, oh, may Renzo plus Mayan, ano dapat yung equals, di ba? Diamond Directorship. Kasi sabi namin, o, 'di ba? Nag-ano tayo, nag-boyfriend, nag-girlfriend. Kailangan natin patunayan sa mga mentors natin na seryoso talaga tayo. 'Di ba? Na parang hindi natin papabayaan yung business natin. So, tinuloy-tuloy po namin i-grow yung business namin hanggang, alam mo yung good thing sa aming dalawa, pareho kaming delulu. Can you type delulu? Yan, delulu. 'Di ba? Type niyo yung delulu. Delusional, 'di ba? Ayan, yun po yung aking ano, post para suminga. Delulu, 'di ba? Kasi, di ba, any dream worth chasing requires a healthy dose of delusion. Wag naman yung delulo to the point na delusional na talagang like hindi na healthy, di ba? So, yan talaga yung feeling namin bago namin i-hit yung Diamond Directorship. And when we were crafting the slides kung paano namin siya i-share sa mga brand partners, kinikwento namin palagi na yung Diamond Directorship para siyang pag-akyat ng bundok. May nakaakyat na ba ng bundok dito? Meron na? Baka meron na po dito mga mahilig umakyat. Ayan, si Coach Mads, 'di ba? Coach Lyra.
Meron na bang nakaakyat ng Mount Everest? Sabi niya, may nakaakyat na. Ulit, bibida natin sa ano to, sa pagiging USANA athlete, di ba? Nasa bucket list. Sabi namin, yung Diamond Directorship, para siyang pag-akyat ng bundok. Tapos, di ba kung aakyat ka lang din naman ng bundok, why not climb the highest mountain? Di ba sa atin, kapag bago ka, ala, Diamond Director, di ba? Wala naman sa atin na okay na ako pag director na ako sa'yo sana. Di ba? Chocolate Hills, di ba? Chocolate Hills na ano, yung sa Chocolate Hills na hagdan. Sabi ko, para siyang pag-akyat ng Mount Everest, no? Tapos, every time na mag-a-attempt kang umaakyat, dami mong natututunan. So sabi namin, why not share the lessons paano namin naakyat yung mountain na yan? So, okay lang mag-lesson ako ngayong gabi para mabilis maalala, di ba? Lesson number one. May quiz tayo. Ano yung lesson number one, number two? You are your own mountain. Di ba madalas ang iniisip mo, ang mountain mo yung problema mo sa buhay, yung mindset mo, in everything, di ba? Actually, ikaw talaga yun. Di ba parang minsan, ang hirap po kasi ng ganito. Alam mo, minsan hindi naman talaga siya mahirap. Ang mahirap lang ay ikaw. Yung kausap mo yung sarili mo. Kasi di ba, hindi naman siya lack of prospects. Hindi siya lack of skills. Hindi siya lack of experience. And hindi siya lack of whatever you think you lack. Most of the time, nangingibabaw dyan yung takot. Fear of rejection, fear of failure, 'di ba? Inconsistency, self-doubt, comparison. Tao lang naman tayo eh. Alam niyo bang nararamdaman naming lahat 'yan, nating lahat. Pero wag mong babaran yung feeling na ayoko pong ma-reject eh. Ayoko nang nagfe-fail ako. 'Di ba? Wala akong nakita at nakinig na mga successful people na at some point in their life, hindi talaga sila nag-fail. Kasi kailangan talaga siya ingredient, 'di ba? And in my case, alam niyo yung nangibabaw sa akin when I was starting, yung comfort. Kasi babalikan ko yung time ng, ay bakit nag-jump? Okay, wait lang. Naghang yung ano, yung ating, ayun o. Ang galing naman ng Canva. Bigla na lang siya nagda-jump. Parang gusto na niya akong patapusin agad. Ayan, okay. Buti na lang memorize ko yung slide ko, 'di ba? Bigla akong nag-ending, 'di ba? Yung comfort. Kasi when I was starting, ang lapit lang po ng bahay ko. So ito palagi ko itong kinikwento sa mga bago na ang blessed ng mga bagong batch ng mga brand partners kasi may access kayo sa Zoom trainings. Meron kayong mga available resources to watch at the comfort of your home. Kasi nung time ko, bago ka matuto, bago ka makapag-present, you really have to travel. So dati, naglalakad lang ako dito. Imagine nyo yan, pwede ka talaga mag-zipline. Grabe yung lapit niyan. Tapos nung nag-isa na ako, I have to travel ng 1.5 to 2 hours per night bago makarating sa office. So it's an everyday battle for me kung gagawin ko yung sana or hindi. Sa Zumba nito, may nakaranas ng ganito, no? Mentor, hindi po ka makakapasok ng ng Zoom kasi ang init ngayon. Di ba may mga ganun na parang di ako makapag-training o kaya baka mamaya ikaw yung guilty na hindi mo naman binerbalize kay mentor mo. Pero hindi ko feel mag-training ngayon eh. Sayang naman yung effort. Umatay, di ako feel mag-training, di ba? Honestly, di naman talaga natin feel palagi na peak state na okay ka. Pero, kailangan talaga yun. So, it's an everyday battle for me kasi imagine yung nararanasan ko araw-araw. I have to travel from FTI papuntang Makati. Bihirang-bihira yung air condition bus. May mga ano pa rin ngayon eh, mga hindi air condition na bus na nagagaling sa Western Bikutan. So imagine, I was a senior manager back then. Sasakay ako ng bus na walang aircon kasi wala ko ibang choice. Sasakay ako may senior manager. Pagbaba ko, amoy holdapper na ako. Kasi grabing init. So wala akong walang aircon. Tapos di ba pag nag-traffic, ito dalas to na nagko-commute. Di ba walang aircon? Tapos yung papuntang patawid na ng Magallanes, ta-traffic doon. Di ba walang airflow? Traffic. Grabe talaga yung pawis talaga. So pag bababa ako, grabe yung yung mga sim na sim ka na tapos pupunta ka ng presentation. So yung mga initial stages ko po sa sana, nagbabaon ako ng damit para meron akong alam mo yung mukha kang from billion dollar company, 'di ba? So after niyan, doon ko lang na-realize na nakakapagod mag-bus. So, ang choice ko ay mag-angkas. Kasi wala pa akong car that time.
Para mabilis ako makarating sa office, kailangan ko ng pinakamabilis na mode of transportation. So, sumasakay ako ng angkas or, nung panahon namin, hindi ko alam kung uso pa ngayon yung mga kolorum, yung may page doon. Pick up at ganto, drop off. Di ba? So may mag-o-offer sa yung mga mga rider. Tapos pipick upin ka nila. Di ba? So kung nararanasan mo yan, i-document mo lang yung mga moments na magbubuko ng Move It, ng angkas, kasi mababayaran lahat yan. 'Di ba? So, araw-araw ako nagbibata sa sarili ko kung pupunta ba ako ng office. Kasi number one, okay naman ako sa trabaho ko. So, kung meron dito nakikinig na parang, di ba ang pag-iusana, pag halimbawa sunod-sunod yung feeling mo na parang wala namang sumasali, walang bumibili, hindi naman nagjo-join yung pinepresentan ko, the easiest way to end your agony, di ba, is to quit. Kasi babalik ka sa feeling na, buhay naman ako sa sweldo ko. Before you, sana naman okay na ako, nag-aspire pa ba ako ng mas marami pang pera and everything. Honestly, ang sinasabi mo na lang yan kasi nga, ang pinakamabilis na paraan para matapos yung nararamdaman mo ay umalis na lang dyan. Tama? Eh ako, super love ko yung feeling na nagsisikap ako kasi alam ko palagi na may fruit after that. 'Di ba? Sana pag nararamdaman niyo yung feeling na nahihirapan ka, lagi niyong sabihin to. Can you type this sa chat box? Ngayon lang to. Diba? Ngayon lang to. Kasi kapag sinasabi mo yung sa sarili mo na ngayon lang to, 'di ba? Ngayon lang to, mabilis ka makakaalis diyan. Unless i-enjoy mo talaga na, oh, ngayon lang to. Eh, pero pag sinasabi mo yan ng 10 taon na, hindi lang yan ngayon, hanggang hanggang ilang taon talaga siya, 'di ba? Kailangan mo lang talagang alisan agad. So, ngayon lang to, 'di ba? Tapos, isang comfort ko to, 'di ba naghihirap ako doon, tapos babalik ako sa work. Na-enjoy ko po talaga yung work ko. Baka merong kagaya ko dito na nagsasabi sa mentor, happy ako sa work ko. Ang happy ng boss ko, ang happy ng culture. Perfect siya for me that time. Kaya isa ako sa mga nag-isip dati na, okay pa bang mag-isa na ako? Eh parang okay naman akong i-build yung work ko muna. Ito yung handle ko pong mga stores dati. Yan. Rustans, Marketplace. So, I was exposed to an upper class na segment. So, parang alam mo yung mga social and everything. So, na-enjoy ko talaga yung trabaho ko. Tapos, hindi natitigil yung pag-handhan sa akin. Kaya kung may feeling kayo na, alam mo, yung isa na para lang yung sa mga walang choice na. Ay, hindi totoo yan, di ba? Habang ginagawa ko tong business to at nagkakandara pa akong maghanap ng prospects when I was starting. Ako yung napo-prospect po ng mga headhunters. Alam niyo yung feeling na hindi ako makapag-LinkedIn kasi ang nag-chat sa akin ay mga HR. Kesa ako yung nag-chat na i-hire na ano ko, igawin ko silang prospect. So every time ino-open ko yan, lagi akong, hala, ako na yung nilalapitan ng ng mga employer. Tapos ang gaganda pa ng mga background, Hershey Company, Benby, 7-Eleven, super okay talaga. And from someone po, and for someone rather, na galing sa probinsya na talagang inakyat yung ladder ng talagang pure hard work tsaka brains, malaking bagay sa akin na ako na yung hinahanap, hindi na ako yung naghahabol. So parang sa akin, sacrifice siya in a way na nag-resign po kasi ako nung third year kong ginagawa yung business. Kasi 'di ba kapag may dream na job ka, alam mong dream mo naman siya before. Tapos may dumating lang na something better, pero palagi mong pinagdududahan yung feeling na better ba talaga siya? Na baka dumating ka sa point na better ba talaga yung Gisana versus sa ginagawa ko currently? And you don't need to leave your job. Pwede naman kasing sabay. It's just my personal choice. Kasi kung may idea po kayo, nag-resign po ako when I was promoted to Assistant Vice President position when I was 28. 28 po ako naging AVP and it was my dream. Sabi ko, before 30, dapat executive level na yung position ko. And it happened. Pero it was also the turning point for me na, ano ba yung gusto ko talaga? Gusto ko ba ng buhay ng boss ko dati? Kasi ganun lang kabilis ma-assess kung gusto, ano nung gusto mong buhay eh. Buhay ng boss ko na walang sariling time o buhay ng mentor ko na alam ko yung pinaghirapan niyang proseso, pero yung buhay niya maalwan, maayos yung relationship sa Lord, 'di ba? Maayos yung relationship sa family, pero kailangan i-build. I really have to choose. Sabi ko noon, gusto ko yung buhay dito, 'di ba? Yun yung time talaga na, okay, decided na ako dito. And isa yun sa mga sample na lagi kong sinasabi na yung every diamond, they first won the battle no one could see. The battle within themselves. So every time na nakikipaglaban ka sa sarili mo, ano ba?
ano kaya ba? Tutuloy ba natin and everything? Huwag kayong mag-alala kasi dinaanan namin yan ng paulit-ulit-ulit. Super okay kayo? Nag-doubt ka pa rin? Oo naman. Kalaban kasi yun eh. 'Di ba? Saan ba galing yung doubt, yung fear? Sa kalaban. So kapag nararamdaman mo yan, oh my gosh, galing to sa kalaban. So kailangan mas taasan mo yung faith mo kasi sa ano yung fruit ng faith, 'di ba? Yung hope, yung joy. So dapat yun yung nararamdaman natin. Kaya kapag natatakot ka, 'di ba, dumarating na yung anxiety, oh my gosh, kalaban to, kailangan ko talaga siyang labanan agad. So kailangan mong labanan yan, 'di ba? Battle within themselves. Okay, lesson number two na tayo. Okay, are we still here? Number two, number two? Number two. Every mountain begins with a decision. Yan, di ba? Kasi di ba karamihan sa atin, di ba? Hindi ko alam kung mahilig kayong magbasa. Pero alam nyo, bago ko gawin tong talk na to, inaral ko yung feeling na mountaineer ka o tinatry mong akyatin yung Mount Everest. Di ba may base camp dyan? Sa base camp, tanaw mo naman yung mountain. Di ba parang tayo yun eh, na parang okay, dito tayo sa office, nakikita natin yung mga diamond directors. Tapos happy lang tayo na yes, may nakaakyat, di ba may diamond director. Tapos tayo nasa base camp. Nag-aabang lang din actually tayo. Di ba? Andun lang naman tayo, pare-pareho tayo nandito. And everyone in this room knows the system. Alam mo lahat, roadmap. Alam mo yung skills, alam mo yung mindset needed. The difference is not information. It's execution. Kasi 'di ba, ihambing natin 'yan. Ihambing, 'di ba? Sa pag-akyat ng bundok. Many people stay at the base camp because they keep waiting for what? Confidence, perfect timing, motivation. 'Di ba? Kapag halimbawa sa bundok, oh, nako masyadong mahangin, wag ngayon. Nako, ano ko, di ako okay, wag ngayon. 'Di ba karaniwan parang hindi pa perfect eh. 'Di ba parang wala talagang perfect time. You really have to be brave para simulan talagang akyatin. Hindi ka pwedeng nandyan lang. So paano yun sa amin, 'di ba? So ako nung nagsisimula ako, meron lang siguro akong parang kabaliwan na plan sa akin na, Mayan, di ba taga Quezon ka? Kailangan kapag sinabing Quezon Province, dapat Mayan Magsino yun. Guys, 1 month pa lang ako noon. Sabi ko sa coach ko, Coach, hindi ko sila ginawang star kahit wala na sila sa business kasi grateful naman ako, 'di ba? Na dinala nila ako dito. Okay. Sabi ko sa coach ko, Coach, uwi tayo ng Quezon. Papalakihin ko yung Quezon, papasagubugin ko siya. So imagine, that's 6 to 7 hours or 200K kilometers away from Makati. Malayo po ba? Wala kaming car. Di ba ang sabi ko lang, uwi tayo, marami akong pepresentan doon. Alam niyo ba kada uwi namin, meron kami palaging at least 1,000 to 1,500 every weekend. Anong kapalit nun? Bilang bata, wala akong nightlife. Wala akong date life, di ba? Hindi ako nakakapag-date sa jowa ko that time. Kaya ako hiniwala yan. Part na yun ng story ko that time, di ba? So yun yung mga time, yung sakripisyo namin. From Friday, babiyahe kami ng Quezon, tapos babalik kami ng Monday na madaling araw. Imagine yung pag-build that time. Tapos ginawa rin yan ni Mento Renzo. So Lipa, San Pablo, Nueva Ecija, Infanta, Alabang. Yung saan ka napupunta, basta andun yung pay-in. Kasi nga, clear sa'yo na, alam mo, may lalabas ding diamond dito na baka may lumabas. Alam niyo po yung good news, yung mga lumabas dyan, hindi pala sila diamond. Yung pala, ano talaga, bato lang, di ba? Fake diamond pala, di ba? So, nawala sila. Pero alam niyo yung maganda, hindi kasi yung pay-in na pumasok that time eh. Yung karakter na naging ikaw habang pagod kang bumabiyahe, nilalaban mo yung sarili mo, sometimes ka wala ka ng pera, parang last money mo na lang yung allowance mo. Ang goal na lang is sana may bumili at least para may pera pa ako. 'Di ba? Pero ibang grit yung nade-develop or character yung nade-develop sa'yo every time na babiyahe ka. Tapos hindi nga, alam nyo, mas memorable pa nga yung feeling na wala kang pay-in eh. Kasi alam mong binigay mo lahat pero walang bumalik. 'Di ba? Parang ang hope mo na lang, Lord, yung mga next kong kakausapin, ibigay mo na sa akin, 'di ba? Tapos nangyari ulit 'yan, ito yung era na binibuild na ni Coach Stanley yung Cebu. So, yung organization namin, meron kaming isang lumabas noong 2023. So, this is Coach Maris. Nasaan si Coach Maris dito? Ayan, ito. Si Coach Maris, nag-join siya ng 2023 and yung whole year ng 2023, never kaming nagkita ng face-to-face.
So very blessed ka kapag nakakausap mo pa yung mentor mo ng lagi ha. Kasi ito si Coach Maris talagang Zoom lang. So nung lumaki yung Cebu, lumalaki siya, lumiliit. Alam niyo yung feeling na malayo ka sa mentor na parang feeling ko lalaki siya kapag nandito sa mentor. Alam mong lalaki yan kasi andyan ka. Hindi mo kailangan intayin si mentor. So lumaki yung Cebu, lumiit, lumaki, lumiit. Tapos si Coach Stanley, first week of June, sabi ni Coach Stanley, mentor, feeling ko, isang side niya kasi yan. Kailangan ko nang umuwi ng Cebu para tulungan ko sila Maris. Alam niyo bang yung Cebu, 3 piraso lang yun dati na nagbi-build ha. Kasi ang lagi nilang sinasabi, malayo pong napaso na dyan sa Yusana, hindi na sila gusto mag-Yusana and everything. Sabi ko, kung yun ang paniniwalaan mo, yun ang realidad. Pero kung ang utak mo, lalaki yan kasi marami pang hindi alam yung Yusana, which is true. So from 3, alam niyo bang dumating sa point na sila Coach Tan, sabay-sabay nagkitraining 20 na silang builders. Ngayon, itong mga to, I think times 2 na yung quantity nila ngayon. So, ang goal nila para makabalik si Coach Tan doon, kasi 1 month doon, buong June na doon si Coach Tan. Babalik siya by August, provided na multiply nila time sa dalawa or times 2 yung ano nila, yung number. Diba? So, ito yung Team Cebu. Tapos, ito yung Team QC namin. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa story namin kung yung every Wednesday namin. Alam nyo ba kung saan siya nag-start? Si Mentor Renzo, kapag kwentuhan mo siya ng isang effective na ginagawa, i-apply niya agad. So, parang one time, si Mentor Nath, sabi niya, bro, ang ginagawa namin sa South, nag-ano kami, naghahakot kami, ganyan. Isang beses lang, kunento na mentor nat yun. Si Mentor Renzo, alam nyo, pagkatapos nun, pinatawag niya yung mga directors in above. Sabi niya, guys, mag-H&F tayo sa QC. Eh, di ba po ang mga H&F or cafe, may consumable yan. So, every time na mag-ano kami, mag-H&F, may takot din yan. Alam niyo yung takot sa nanggagaling? Paano kapag hindi na puno? Mag-aabono tayo. Ang laki ng babayaran natin. So from this cafe, hirap kaming punuin yung 15 people. Tapos minsan pag hindi darating yung guest, mag-aambagan kayo. So dinanas namin yung feeling na yan hanggang this year, naghanap kami ng bigger cafe. Kasi hindi na kami kasya doon sa maliit. Hanggang hindi na kami kasya sa bigger cafe, so naghanap ka pa naman ng mas malaki. Naging cinema na. Ito, naabutan to ni Mentor Dayan, di ba? Tsaka ni Mentor Marky. Nakapag-rent kami ng cinema, which also means mas malaki yung consumable. So, pagpunta namin dun sa cinema, sabi namin, kaya ba natin ito mapuno? Every time na tanongin mo na kung kaya ba, kakayanin yan provided na naniniwala ka. 'Di ba? So napuno namin yan. After niyan, lumipat kami. Ito yung isa pa. Cafe naman to. Ito yung biggest. Alam niyo yung nangyari? End of May. 'Di ba ilang buwan na kami nandyan? Ang laki-laki na namin. Parang, hello, every time na nag-H&F, ang dami pumapasok. Alam niyo yung nangyari? Yung may-ari nung cafe, nagbago yung ugali. Siniraan pala, no? Sabi niya, parang hindi na kami welcome kasi lumakas din yung cafe niya. Parang nung time na yan, parang hindi na niya kami kailangan. Na-meet namin sila sa mga panahong wala silang benta. Nung time na okay na sila, parang ayaw na sila sa amin. Alam niyo bang one time, dito kami nadala. Ito yung turning point namin. Turning point. Challenge din pala to. Sabi sa amin, last week of May, Ma'am, 1 hour before our health and freedom, Ma'am, wala naman kayong lugar, ba't kayo nandito? Naka-negotiate kami buong buwan. Sabi ko, bakit po? Buong buwan naman kami nandito, di ba? Sabi, wala po. Sabi po ni ma'am, wala naman kayong reservation. Alam niyo bang nagpanik kami? Kasi sabi ko, saan kami? Ang parating na yung mga guests, ang lapit na and everything. Alam niyo, para ano kami, para payagan, na parang nagbayad kami ng almost times 2. No requirement para lang dyan. Pero, naging blessing in disguise siya kasi sabi namin, parang nagpakita na ng ugali yung may-ari, kailangan na siguro nating lumipat. That's the time na humanap kami ng isa pang venue na parang very homey. So, nakahanap kami ng venue, pero ito yung isang challenge. May challenge na naman. Kaya kapag lumalaki yung team mo, huwag kang magtaka kapag dumarating din yung malaking challenges kasi proportional talaga siya, di ba? So sabi namin, kailangan natin ng bigger venue. Pagpunta namin dito, alam niyo kung magkano na yung consumable? From 5K, from 8K, itong room na to,
20K na siya. Eh, di ba pwede namang sabihin namin, hindi, mag-Zoom na lang tayong H&F kasi mahal eh, di ba? Para baka hindi mapuno, di ba, and everything. Pero kami naniniwala kami na kaya siyang ano, mapuno. So, nangyari, syempre hindi ako pumayag na 20K kasi alam ko hindi pa kaya. Sabi ko, kuya, sorry. Yung ano, katiwala doon, hindi talaga namin kaya ng ano, ng 20K. Okay lang bang 8K? Ang layo, di ba, kalahati? Alam niyo bang wag kang matakot magtanong? Binigay ba ni kuya ng 8K sa amin? Ako, tiyagang-tiyaga lang talaga ako, 'di ba? Sabi ko, kuya, hindi talaga kaya yung ano, yung 20K. Sabi ni kuya, okay lang, 12K. Pero yung smaller room. Actually, yung smaller room, ito yon. Sabi niya, okay lang ba, 12K? Ito, bigay ko yung smaller room. Sabi ko, kuya, 8K lang talaga. O sige, ma'am, ibibigay ko yung smaller room ng 8,000. Sabi ko, sige, okay na ako dyan. Alam niyo yung ending? Huwag ka lang matakot magtanong, 'di ba? Yung power of asking. Itong biggest room nila na 20,000, nakukuha namin yan ng 10,000 na lang. 'Di ba? So 50%. Sabi ko kay kuya, kuya, kami nang bahala sa tao ng every Wednesday buong buwan. So na-negotiate ko siya ng 50%. Yun din naman natutunan ko sa work, no? Kasi negotiation mostly yung aking trabaho. Pero ganun din sa business natin. Maraming beses na feeling mo hindi siya possible. Or baka may mga tao ka na you really want to partner with them but you're just too afraid kasi baka parang hindi posible. Pero bakit hindi mo subukan magtanong? 'Di ba? So, ang dami naming lesson dyan hanggang lumaki ng lumaki talaga siya. And yung recent naming kadiluluhan, nakapagpuno kami ng isang cinema last, first week of July. So, imagine, no, from the team na hirap pumuno ng 15 capacity na cafe to team na pumuno ng cinema. Alam niyo ba yung tapang namin? 'Di ba? Takot na takot kami sa 8K, sa 10K. Itong cinema, 15K per hour yan. 'Di ba? Alam niyo yung tapang namin, sabi ko, 'di ba kapag tinatapangan mo, si Lord naman bumaback up palagi yan. Sabi, grabe yung faith ng mga batang to, ang taas-taas, 'di ba? Napuno namin yung cafe. Hindi lang yan, nakapagpa-burger pa kami. Di ba? May mga ano pa din, may photo booth. So sabi namin, hindi natin kailangan intayin na may mauna. Kailangan nating mauna para mapakita natin na possible siya. 'Di ba? So, super happy kami, 'di ba? Kasi napuno naman yan. Galing siya sa healthy delusion, guys, 'di ba? Yung kadiluluhan na, sige, puno tayo ng ano, ng cinema. 'Di ba? And I'd like to remind everyone na alam naman natin yung gagawin, 'di ba? We're just negotiating with comfort. Lahat ng dinaanan namin, di ba, yung pag-a-adjust ng kaya ba natin yung magrenta, di ba? Alam namin na kaya naman siya. Pero di ba, sometimes susubilis na yung feeling na hindi sa office na lang. Mas madali doon and everything, di ba? Pero kasi alam nyo, talagang fortune favors the brave. Totoo talaga yung tapang namin, ang daming lumabas doon. So, na-unite namin yung Quezon City, Fairview, Novaliches team namin, tsaka Makati every Wednesday. 'Di ba? And then, babalikan ko kayo ng tanong, 'di ba? What does a financially successful person look like? Pwede ka mag-audit ngayon. Gumigising ba siya ng maagap? Namamanage ba niya yung time niya ng maayos? Madali ba siyang katrabaho? Kasi honestly, sa work or sa business, malaking bagay yung mabilis kang kausap, ang bilis mong katrabaho, ang gaan mong katrabaho. 'Di ba? Do they invest resources, yung time mo, yung money mo sa negosyo mo? Kasi baka ganito ka, mentor, bibili ako ng Zoom Premium kapag okay na ako, mga builder income na ako, ganyan. Alam niyo ba yung mga paysetter runner namin kapag taga-probinsya, naging standard na first week mo meron ka ng premium na Zoom. Kasi gets nila, yun yung income generating platform. So kapag nag-Zoom ka, tapos premium yan, alam niyo yung feeling na, oh my gosh, nagbabayad ako ng 700 per month, kailangan ko mag-ROI. Eh di mag-guess ka palagi. Di ba? Do they take the initiative to seek mentorship? Kasi baka meron dito na, hindi kasi ako chinachat ni mentor kung paano mag-goal set eh. Ikaw na yung mauna. Di ba, mentor? Do you have 1 hour? 1 hour talaga, no? Pwede po ba akong magpaturo? Gusto ko na pong may mangyari sa akin this year. Do they set goals for themselves? Kasi ang hirap i-impose ng goal. Lalo na kapag di mo siya gusto. It has to be you, yours, 'di ba? Kailangan sa kasi ang hirap-hirap gumalaw kapag alam mo yung inuutos lang siya sa iyo. Oh, Antipina. Oh, dapat ganito ha, 'di ba? 'Di ba?
okay, pwede mo akong turuan o pwede kitang turuan, pero iba pa rin yung feeling na, mentor, ito yung gusto ko for the next few months. Pwede mo ba akong turuan para dyan? Para ma-achieve ko yan? 'Di ba? And lastly, do they do whatever it takes to hit their goals? Kasi 'di ba, nakakahiyang magpa-goal set at magpa-goal set. Kapag ikaw yung feeling na, mentor, go-goal set na naman tayo, eh di ko naman na nakuha. O kaya yung mentor mo, napapagod na din yan. Sabihin yan, anong i-goal set ko? Eh yung huli kong goal set, di mo naman ginagawa. Tama, di ba? So alam niyo bang, dumaan din naman ako dyan. Di ba? Sabi nung coach ko dati, Mayan, kakausapin na lang kita pag nagawa mo na yung ginol natin. After that, saka ka na lang magpaturo kasi wala na ako ituturo sa'yo. Di ba? Binigay ko na lahat, di ba? So, dapat, di ba, ginawa ko na ba lahat para masabi kong, okay, ito na yun. Wala pa, di ba? So, balikan mo lahat to. I-audit mo yung sarili mo kasi sa negosyong to, hindi naman si upline yung biniblame. Hindi yung sana. Ibalik mo sa'yo. Talaga ba? Ginawa ko na ba yung part ko? 'Di ba? Naibigay ko na ba lahat sa negosyo ko? Kasi baka hindi. Mas nauuna ka magreklamo kaysa i-audit yung sarili mo. Ano ba yung mga ginagawa ko para makuha ko talaga to? Okay ba? Hindi ako galit ha? Okay, pero tinulungan ko lang kayo mag-assess. Okay ra? Okay. Okay, lesson number 3. Mountains reveal your character. Dito nalalabas yung mga kaugalian. Di ba? Dito ka nalalabas talaga, di ba? Pag nape-pressure tayo, ibang-iba talaga yung ugali natin. And ihambing natin yan ulit sa pag-akyat ng mountain. Eh, di ba kapag tumataas na, ano nangyayari? Can you share your answer? Habang yung mga umaakyat ng bundok, habang paakyat ng paakyat ka, malapit ka na dun sa tuktok, anong nararamdaman na? Anong nangyayari? Napapagod? Nadadrain? Ang sakit na ng paa? Exhausted? Si Mentor Marky, excited daw siya. Hinihila ng gravity. 'Di ba? Yung nangyayari dyan, numinipis yung hangin. So, ang hirap huminga. 'Di ba? Ang dami diyang namamatay. 'Di ba? Pag nanood kayo ng documentary ng mga umakyat ng Everest, ang daming dead bodies dyan. Kasi hindi nila kinakaya yung pressure, ang daming namamatay. Alam niyo bang nangyayari sa business natin yan? Alam mo, are, lahat tayo climbers. Lahat tayo nangako na, oh guys, upline, downline, crossline, sama-sama tayo maging successful sama-sama tayong aakyat sa tuktok. Tapos, along the way, habang ikaw excited, meron diyang ibang, Mentor Trina, ikaw na lang, hindi ko na kaya, happy na ako kung saan na ako. Di ba may mga ganyan? Yung iba bibitaw na yan. Bakit ko nga ba to inakyat? Mamamatay naman ako dito, di ba? Di bali na lang and everything. So, dyan talaga lumalabas lahat. It will really test your consistency, humility, discipline, integrity, and your faith. Kasi yun na yung paakyat eh. Di ba? Yung parang dyan na talaga unti-unting nalalaglag, nafe-filter. So may mga taong umaalis. Di ba? And then papasok yung mga unexpected challenges, disappointments. Alam mo, during our run, isang sample ng story ng integrity to. Sabi ni Mentor Mar, iwan niyo na ako, di ba? Ito yung mga moments na parang, Lord, bigay mo ba to or bigay ng kalaban? Meron kaming isang beses, I think si Mentor Trina nag-open mind nito. Si Mentor Renzo, nakapag-lock in siya ng isang prospect sa LinkedIn na super family friend ng isang gold director sa USA na Philippines. Hindi ko lang kung naalala to ng Mentor Trina. Retired to, na parang EVP. So, ang ending, kilala namin yung friend nila. At tas kaka-attend lang yun ng ng parang sa Lviv Forum. Sabi ko, ay, fresh na fresh lang. Si Madam, di ba? Fresh na fresh lang. Tapos sabi ko kay Mentor Renzo, sabi ko, Kinshi ang tawag ko. Wag na nating presentan kasi sayang ang oras. Natin, ibigay na lang natin doon sa kakilala nila. Alam niyo yung ending, hindi kasi umaalis si Madam. So parang na-enjoy na yung community. Presenta namin si Madam para mapapay in nung kakilala namin. So hindi namin siya ni-recruit. Yan lang namin siya, minotivate para mag-start. Kasi 'di ba, kapag naghahabol ka ng goal, parang yes, pwedeng 200 points to sa'yo. Pero sabi namin, what is 200 points kung relationship naman yung masisira? 'Di ba na parang, ala, 'di ba, sinabi na nga na, na kakilala, 'di ba, kinuha pa namin. Pero sabi namin, shucks, sayang yung 1.5 hour, 2 hours nga kami nagdadaldal doon, 'di ba? So ang ending niyan, pinaalis namin siya, tinawagan namin si
Sasabihin ko na, 'di ba? Sila Brother Jun tsaka Sister Lisa, mga ninong-ninang namin din sa kasal. Sabi namin, "Ninong, nandito yung family friend niyo daw siya, bla bla bla. Okay na po na mindset na namin, magjo-join daw siya ng Yusana, bla bla bla." 'Di ba? Happy din sila kasi sa amin napunta. I don't know kung sa iba, kung mapapayin nila 'yon, 'di ba? They go. Pero sa amin, super halaga talaga ng relationship. And marami pa. As in, 'di ba? So, guys, huwag kayong matakot na mag-no kapag ang nakataya ay integridad, 'di ba? Kasi isa lang 'yan, pero it can actually ruin your reputation and everything. So mahalaga talaga siya, 'di ba? Tapos, ito yung isa sa mga favorite kong challenges nung nag-run kami ng Executive Ruby Directorship. Hindi ko alam kung yung mga naka-9th floor, naaalala pa to. Hirap na hirap ako maglakad kasi naoperahan po ako sa left foot ko. So out of like nowhere, may tatlo akong 3BC nga siya, nag 3BC. May tatlo akong parang bukol sa paa. Para siyang kalyo, pero hindi siya kalyo. Isa lang siya dati. Sabi ko, grabe, nagre-recruit yung nasa baba ko kasi naging 3BC talaga siya. Nag-upgrade siya. Tapos yung sakit niya, hindi siya bearable. Mataas ang pain tolerance ko, pero hindi siya bearable. So sabi ko, kailangan ko magpa-check up. Sabi sa akin ng doktor, kailangan mo siyang paoperahan. Akala ko, yung para akong ipipedicure lang, itataas ko yung paa ko, ganyan. Guys, malalim pala siya. So, ang ending, may tatlong tahi ako sa left foot ko. Imagine niyo yung hirap na hirap kang maglakad. Para siyang ano siya eh. Parang hala, pinarurusahan ba ako ni Lord? Ang hirap niya talaga. So parang halos 2 buwan akong hindi nakaka-function ng maayos. Pero, pwedeng isan sa akin signal yan na parang, it's it's the season to pause and reflect. And pahinga muna ako. Diba? Yun yung pwede mong signal, di ba? Pero sabi ko, pwedeng test din siya. Di ba? Gaano ko ba ako gusto matapos yung executive Ruby directorship? So, start pa lang to ng executive Ruby, natapos naman namin, di ba? Yung skincare ko naging wound care. Alam mo yung grabe maglilinis ako ng sugat ko. Tapos, test din siya ng relationship namin ni Mentor kasi ang sungit-sungit ko during those times. Pero, chinaga niya din. So, nangyari talaga siya. Di ba? And then, para sa mga nasa office, ito yung isa sa mga challenges namin eh. Di ba nung time na nagre-renovate, wala ka talagang upuan. As in, parang grabe yung agawan ng spaces dito para lang makapag-present ka. Pero, isa to sa sinabi namin na sa team, no? Sabi namin, hindi naman hadlang na walang space. Kasi pwedeng sabihin natin na, okay lang guys, mag-decide tayo mag-run kapag may space sa office, meaning mga October, ganyan. Kapag okay na ang lahat. Eh, di ba kapag renovation, anong nangyayari? Normal naman na magulo, madumi. 'Di ba? Kasi lahat 'yan inaayos eh. Pero anong nangyayari after ng renovation? 'Di ba ang ganda? Exciting ng itsura, 'di ba? Eh sometimes ganoon yung nangyayari sa atin eh. Hindi ko alam baka yung negosyo mo nasa renovation period. Pero after the process, tsagain mo lang yung renovation period. Grabe naman yung after niyan, yung talagang sobrang renovated ka na. Kasi baka andun ka sa renovation period ngayon eh. So, tsaga-tsaga lang. Lagi kong remind yung mga brand partners namin na mga bago. Kung hindi pa super perfect na nangyayari, wala namang super perfect talaga. Pero kapag magulo pa, parang di mo nagigets yung mga nangyayari, bilisan mo lang umalis dyan. Kasi kikita mo na yung after niyan, super ganda ng after ng process. 'Di ba? And lesson number 4, the higher the mountain, the higher the perspective. Nung nag-work ako sa Rustans, meron kami laging every morning na session with the president. So, Sir Donnie Tantoco. Sabi niya, kapag mag-discuss siya ng isang like plan or what's happening sa sa company, magbibigay siya ng helicopter view. Meaning, ano ba yung view ng CEO? Alam nyo ba, habang umaakyat tayo ng mountain, ang daming nare-reveal. Tapos, nung pag-akyat namin ng Diamond Directorship, lumataas talaga yung perspective. Tapos, kanina fresh na fresh lang to, no? Nakausap namin si Sir Jopet, di ba? Si Coach Jopet. Iba naman kasi yung perspective ng like builder inside Yusana, yung guru na talaga and all. Sabi niya, oh, Renzo Mayan, ano yung difference ng view ng Diamond sa view nung pace setter runner ka, sa view nung goal director ka? Sabi ko, madami po. Pero ang gets lang namin, sabi namin, every time na kailangan mo mag-level up, it really requires a different version of you. So parang yung perspective mo, lumalawak siya ng lumalawak every time na umaakyat ka.
Na parang halimbawa, nung gold kami, gets namin agan to mag-gold. Nung nag-ruby si Mentor Renzo, nag-ruby, okay, ito yung ruby directorship. Alam niyo ba yung diamond directorship? After namin siya ma-hit, excited kami. Kasi sabi namin, kailangan makita ng Yusana Philippines na may nagbagong diamond sa new generation na nagbi-build. Kasi honestly, kung ano yung ginagawa natin ngayon, tama yun. Kailangan lang nating lakihan ng lakihan at saka damihan. Kasi kapag nagtatanong yung iba, ano yung ginawa niyong different? Actually, hindi naman kami tumambling, di ba? Hindi kami naglakad sa sa asin, di ba? Hindi naman eh. Dinamihan lang ng dinamihan. Tapos siguro yung unwavering belief na kaya mo siyang matapos. Kasi doon naman ang gagaling. Parang gold lang yan, tapos hindi ka pa gold director. Hindi mo naman alam mag $1,000 dati. But you attempted the first week to earn $1,000. Uulit-ulitin mo lang. Ganon din po ang diamond directorship. And dahil tumaas na, di ba? You'll also have the access dun sa brains ng mga diamonds and above. So kapag gusto mo ng different conversation na, bilisan mo umakyat. 'Di ba? Kaya nga halimbawa, may paysetter runners ba dito? 'Di ba? Parang lagi na lang invite, invite, invite. Ganun talaga kahit diamond, invite, invite. Pero kapag gusto mo different na yung language mo, bilisan mo mag-rank advance. Kasi iba talaga. 'Di ba? As in, magkakaroon ka ng maraming access and it will open a lot of opportunities. As in, doors of opportunities for you. So, ang saya, di ba? It's super exciting talaga. And excited ako maranasan ngayon. Lesson number 5, you don't climb mountains alone. Di ba sabi nila, yung view daw sa top ay malungkot. Yun ay kapag mag-isa ka. At mag-isa kang inakyat yun. Di ba? Ang saya-saya kasi dito kasi honestly, very grateful talaga kami. Sobrang vocal kami ni Mentor Enzo na kung sino kami ngayon, galing siya sa pinagsama-samang efforts ng mga mentors namin. Mentors, bukod sa mga mentors ko, honestly, ang Core Edge, Mentor Mads, Mentor Dennis, Mentor Trina, Mentor Marky, Mentor Dayan, palaki nyo naman po kami, di ba? Kaya parang pag nanghingi ng time si Mentor Mads, hindi kami makakano talaga. Kasi honestly, kung sino din kami ngayon, palaki po kami ng mga trainings nyo. Di ba? Kaya yung Diamond Directorship namin ay galing din po sa inyo. Kaya pag halimbawa magpapaturo sa amin, turuan nyo naman kami. Sabi ko, kung ano po yung tinuro nyo, yun po yung in-apply namin. Di ba? Dinalasan ng dinalasan lang talaga close ng deal, 'di ba? Pagti-training. Tapos, ito third week namin ng Diamond Directorship. Si Mentor Mads, first time lang niya malaman that time na nagra-run kami. Di ano siya, alam niyo yung Mentor Mads, 'di ba? Yung malagalaw-gaw, 'di ba? Energetic and everything. Tapos tapos ang bigay-bigay ng tips ganyan. Sabi niya, okay lang ba ipag-pray ko kayo? So praying over kami ni Mentor Mads. Sa gilid dito, sa gilid na yan, bago kami mag-picture, sabi niya, Lord, blah, 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 yung mga provision and everything. Alam niyo kung gaano ka-powerful yung prayer ng isang tao. After ni Mentor Mads, ito baka mamaya bigla kayo mag-send ng prayer request kay Mentor Mads. Okay? After ni Mentor Mads, tatlong consecutive pay-ins namin sa Health and Freedom sa kabilang team, kabilang door. Grabe. Alam niyo yung parang, Lord, honestly kapag nagraran ka kasi hindi mo alam kung saan manggagaling, parang provision talaga ni Lord lahat. So that time, grabing powerful ang prayer. As in, genuinely supportive people, ang dami. Mentor Marky, Mentor Dayan, kahit taga-QC yan, yung mag-effort kang pumunta ng 1 hour, 2 hours para lang umattend ng mga health and freedom and to close the deal. Wala naman ni singkunduling aakyat sa kanila. Pero yan po yung culture na meron tayo with our company and sa team na meron tayo. 'Di ba? No, parang pag nainis, 'di ba? Kahit puntahan namin kung saan sila, kung kailangan ng closing, ng training, pupuntahan namin kasi binabalik din namin yung binibigay nila sa amin. So, ganun kayo ka-bless na yan yung uri ng mentors na meron kayo. Na wag nyo talagang i-take advantage or take for granted kasi super gagaling po ng mentors natin na dapat hindi mo talaga pinapabayaan yung goals mo. Mahiya ka po sa kanila. Tsaka, ako na pala yung nang away, no? 'Di ba? Tapos, yung last week ng Diamond Directorship namin, of course, Mentor Ed na to, todo na to, 'di ba? Si Mentor Ed, kakaiba din talaga, na parang, hindi ko naisip, pero naisip ni Mentor Ed. So, nagpa-team building siya, nag-end yung aming training ng pray-over. Tapos, alam mo, doon ko na lang na-absorb na nag-run kami ng Diamond. Kasi parang kapag nag-run ka ng something na palagi mo nang ginagawa, parang walang bago.
Pero ito yung time na, oo nga, no, na-sustain tayo ni Lord ng 3 linggo. Magdududa ka ba na sa fourth week, hindi siya masushoot. So itong mga to, mga nag-perform yan, nag-silver director, nag-director, yung iba hindi nag-perform at all, and that's okay. Kasi di ba sa pack ng mga fighters, may mga hindi talaga lalaban pa dyan. Yung iba talagang makikipagpatayan with you, pero hindi ka magbibilang na, sinabi mo noon, di ba, magpa-perform ka, pero hindi, di ba? Nangyari talaga siya eh. So, nangyayari talaga na hindi lahat. Pero, ang ending, 'di ba? Happy lahat. So, natapos yung dami yung directorship namin. Tapos na-remind na lang kami doon na yung every summit na nag-create ng new standard. Oh, creates po to ha. Baka ma-screenshot nyo at ma-post. Mali po yung spelling. Not a ceiling. So, nung bago kami, ang palagi namin iniisip, baka yung diamond directorship, para lang siya sa mga dapat more than 10 years sa business. May nakapag-isip ba no na dapat sila na yung mga network builders dati, yung mga networker talaga. And it creates limiting belief sa atin na baka kaya hindi pa tayo nagda-diamond kasi baka kailangan natin maging kagaya nila. 'Di ba ang lagi sa akin nire-remind ni Mentor Renzo, as much as idol natin sila, meron ba silang ginagawa na hindi natin kaya? Eh, tao lang din naman sila. Same lang naman tayo ng product, same tayo ng compensation plan. Iba lang yung season. Nung time na nagbibuild sila, iba lang din ngayon. So, lagi namin pinangahawakan yung feeling na kailangan natin siya makuha para alam natin kung paano ituturo sa next generation na gusto mag-diamond. So, sabi ko, gusto ko yung buhay nila. Pero paano ba tayo pupunta doon? 'Di ba? Kailangan din natin daanan yung bundok bakit naging ganito yung view nila, 'di ba? Imagine nyo na lang, 'di ba, Switzerland, sa US, sa Europe, tapos Chongja Park, tsaka, 'di ba, park, tsaka, sabi ko Gujungpyo, 'di ba? Hindi ko na maalala yung pangalan ng kasama niya, 'di ba? Pero si Vento Renzo, hindi siya nakatingin sa Philippine Top Income Earners. Nakatingin siya sa Global Top 1. Tapos palagi niyang iniisip na, kaya natin yan. Nauna lang sila. Pero tayong susunod doon. Di ba ang babaw, minsan ang corny, tayo na yung next. Di ba? Yung parang tayo na yung next. Minsan hindi ka naniniwala, di ba? Pero siya talaga, yung belief niya na hindi mag-global top 1 talaga tayo. Nauna lang yan. Darating din yung time mag-rest sila. Tapos tayo na yung papalit. So si Mentor, paulit-ulit niyang sinasabi yan. Diba? Tapos yun naman namin sa Philippines. Tapos yan, papicture ng papicture. Tapos, punta na tayo dito. Ang goal namin palagi ni Mentor, every time na nag-rank advance kami, we discover people as well na tutulungan din makaakyat. So, kakantahan ko kayo ng very quick ng mga people na dumaan sa amin during our run. So, meet Mark. Ito yung income niya dito. First 3 months in the business, he earned his first 100,000. At Neo de Manila teacher, mga kagaya ni Nard dito. Pero sabi ko, Nard, hindi pwedeng hindi ka marunong mag-share ng products. Kailangan mong galingan, di ba? Kung paano ka mag-share ng business, ganun din sa products ka ko. Yan si Nard. Yung next natin, si Adrian. Ito, kapag batang office ka, sila Mentor 3, nakilala tong mga bata namin. Si Adrian naman, pharmacy student to. Na-meet ko to ng April. Ako po yung nag-present dyan. Tapos alam niyo ba kung magkano lang ang pera niya? 3,000. Sabi ko kahit itataktak kita dito, wala akong matataktak sa'yo kasi estudyante ka. Alam niyo bang ginawa ni Adrian? May way po ba para makapag-enroll po ako na 3K lang? Honestly, hindi ako nag-enroll ng hindi buong business center. Pero kita ko yung passion ng batang to na parang bigyan niyo lang po ako ng chance, igagrab ko yon. So, ang ending, alam niyo kung ano yung product niya? Isang mini essentials, isang BDS. Doon siya nag-start. Isang mini essentials, isang BDS. O, di ba? Pasok, 7 points. Sabi ko, grabe yung hirap ko dito. 7 points yung papasok. Ako yung open, present, close. 7 points. O, sige. Alam mo, ending. Nag-start siya, kunwari ngayon, Monday. Kinabukasan, onboarding. Si Mentor Renzo, hindi din siya nag-onboard pag di pa business center. Pero sabi ko, Lab, kakaiba siya. Alam mo yung parang dahil 7 years ka na,
Na-spotan mo na yung mga may potential. So, in-onboard namin. Pagka-onboard ni mentor, yung seven points, di ba, mini sessions, sabi niya, love, napagod ako dun, pero sana mag-activate. Alam niyo ba, parang hindi siya agad-agad, pero parang 2 weeks after, bigla siyang tumawag. Mentor, nasa office ba kayo? Sabi ko, bakit? May pay-in po ako. Nandun na sa lobby. Sabi ko, pay-in? Sino nag-present and everything? Ano po yan? Kailangan ko ganyan. Bumili ng energy kit. After nun, gabi naman. Mentor, may enrollment po ako. Guys, hindi pa siya business center. May left and right siyang 200 points. So, meaning nag $100 siya and busy pa lang. At doon po, nagkaroon ng paraan para maglabas ng pera siya. So, naghanap siya ng tita niya, napapautangin siya para makapaglabas ng business center. So, that week, nag-earn siya ng first $100. Tapos, nagtuloy-tuloy na. Actually, ito yun eh. Ayan, ito yun, yung time na yun. 5,000, nagdurot siya ng 14K ng 5K. Ngayon, ang first 3 months niya ay 100K din. Naging director na po siya, steadfast builder, at saka Tier 2 Coron qualifier. Guys, galing mini Salsentias yan. Diba? Parang hindi ko encourage sa mini Salsentias, diba? Pero hindi mo alam eh, isang tao talaga. Grabe. Alam niyo bang advocacy niya? Ma-help yung mga housewife na magkaroon ng platform para kumita. Sabi ko, bakit ang lalapit mo sa mga nanay? Mama's boy kasi siya. So parang gusto niya na kumikita yung mga nanay. Grabe yung passion po niya. Pharmacist yan. 'Di ba? Kaka-graduate po niya last Friday lang. 'Di ba? Praise God for Adrian. And then yung pinaka-recent namin, super excited ako. Actually, patapos na ako. Kinikwento ko na lang yung mga gems na pumasok sa amin during the run. Si Miko. Si Miko pumasok sa amin ng second week or third week. Third week ng Diamond Directorship namin. Cold market. Alam niyo ba, ano siya? 10 years na nag-work. Sabi lang niya nung during closing, sabi niya, okay, malapit na ako mag-join. 'Di ba? Tell me more. Ganyan. What's the difference of Yusana versus blah? Nagbanggit siya ng competitor. Tapos ako, hindi ko ugaling manira ng ng competitor. Sabi ko, honestly, hindi ko naman kasi siya na-try. So, I can only speak about Yusana difference and everything. Alam niyo pagkasabi ko nun, nag-join siya. Yung 250 points namin, energy kit, sa essentials, mini essentials, saka policy. That week, nakapagpa-pay-in siya agad ng dalawa. So, 7K. The following week, 12K. Tapos last week, fourth week niyang steadfast builder. Fourth week lang din siya sa business. Tapos pace setter na siya. 4 weeks. The power of 4 weeks. Si Miko po yung may guest nung time na pinag-pray over kami ni Mentor Mads. Amazing, no? 'Di ba? So parang every time you run, may lalabas at lalabas talaga. Siyempre, hindi ko na nailagay si Coach Tracy, pero si Coach Tracy, yung bagong goal director natin last May, lumabas siya during Ruby Directorship run ni Mentor Renzo. So every time you run, maraming agilang mga nganak. 'Di ba? Anak, 'di ba, ng agila. So, excited ako na mapalabas mo yung sayo. 'Di ba? And then, ayan, ang dami dito. Kung makakapagkwento lang ako ng bawat story ng mga tao ng pumasok sa organization during the run, hindi tayo matatapos dito. Pero kagaya ng sinabi ko ng interview ng Yusana, ang gusto ko sa business natin, walang pare-parehong araw. You will encounter people with different personality and life story. Tapos after ng conversation, ibang tao ka. And yun yung blessing ng pagnenegosyo natin, di ba? And remember the time nung nasa Korea tayo, alam niyo yung time na pumarig yung top 1 income earner, kasama nila yung mga anak nila? Eh si Mentor Renzo, di ba palagi niyang sinasabi na someday maging global top 1 tayo? Gumawa siya ng AI na kami naman na yung pumaparay ng top 1. Tapos, kami yung top 1 income earner, di ba? So, kailangan lang, di ba, yung delusion, di ba, na parang, oh my gosh, kaya ba yun? Pero dilulu ka. Di ba, na talagang, tatlo daw yung anak namin. Kasi, 3BC. Di ba? Meron pa kaming version 4 na pag pay setter, di ba? Pero, ang ending talaga niyan is, maging delusional ka lang. Di ba? Parang kapag magtatanong nga, honestly, hindi namin na-absorb pa. Honestly, until now, parang ako pa rin po yung neneng gold director na trine-train nyo. Pero lahat kami ay byproduct ng tinuro ng mga mentors na meron tayo dito, di ba? And I'd like to end with this reminder, do so much work, it would be unreasonable to fail. Na parang kung wari mag-fail ka mangan lang, parang wala nang chance yung failure kasi grabing trinabaho mo na talaga lahat. And I'm really excited, 'di ba, na
Kayo naman yung next na nagkikwento kasi kami ni Mentor Renzo, I believe, tinadhana, ano lang, parang sinabi lang sa plano ni Lord, "O sige, yung makakulit na palagi nagde-delusional na mag-diamond director, patapusin na natin. Para yung mga tao na nag-iisip kung kaya ba nila, maisip nilang kaya nila kasi nakatapos na yung dalawa. 'Di ba? Eh, alam niyo po yung good news? Kaka-start pa lang ng July. So meaning we still have July, August, September, October, November, December. The other half of the year to change the trajectory of your business this year. So kung hindi ka happy sa first 6 months mo, ay may kalahating chance ka pa para sabihin mo na yung taong to akin talaga. 'Di ba? Tapos na yung expired na po yung trial version ng 2026. This time, kwento mo naman yung iintayin ko. 'Di ba? So, yun lang naman po for me. I hope marami kayong natutunan, 'di ba? Thank you again for your time. Core Edge, 'di ba? I really pray na kayo na po yung next. Ito na yung home ng mga gold directors, diamond directors, and a lot more, 'di ba? Sa USANA Philippines. Thank you po. Thank you so much, Thank you, Mentor Mentor. Mayan. Grabe. Pwede ba tayo mag-unmute at magpasalamat kay Mentor Mayan? Grabe. Ramdam na ramdam ko yung Thank fire you, nila. Thank you, Mentor. Mentor Mayan. Mentor Thank you. Maya. Thank you, Thank Mentor you. Mayan. Grabe. Thank you, Mentor Thank Maya. you so Thank you po. much. Bye. Yan. Thank you. Thank you so much. Ayan. Bago po umalis si Mentor Mayan, pwede ba tayo mag-picture taking muna tayo sa mga hindi pa po nakaka-open camera kanina dahil for whatever reason. Ayan. Pwede ba tayo mag-smile ng malaki?